Okay, magandang umaga sa inyo lahat. July 6, the second half of the year. So kahit anong gawin natin, hindi natin mapipigil ang taon, ang araw, talaga nagkakaedad tayo. And next year, mapapasama na ako sa may 20% discount. Kaya hindi maiwasan yun. Talagang kailangan hanggat nabubuhay tayo, kailangan natin na ibigay na natin ang the best kay God. Kahit masyado malakas. Sinisikreto na nga natin. So, sa ating mga viewers, sa ating FB page at sa YouTube channel, magandang umaga sa inyo. At alam ko mag-i-enjoy kayo sa ating pag-uusapan ngayon dahil dito sa 211, hindi natin pinopromote ang simba uwi. Ang pinopromote natin dito ang Word ni God. Kasi sa panahon ng pagsubok at mga kalamidad, hindi natin magamit yung activities, yung enjoyment natin sa mga kung ano-anong mga ginagawa sa church. Pero yung word pa rin ni God ang magpapatibay sa atin. Yung word niya, anong sabi niya sa iyo? Dahil yun ang totoo. At marami sa atin ang umaattend ng church, pero hindi natin makita kung anong ginagawa ni God. That's why ang series natin ngayon, ang topic natin for the whole month of July is, nahuli naman si Nikki. Pinapabata natin, Nikki. Masyado bibilis ang panahon. So, gusto natin makita, kung hindi nyo nakita kung paano nag-work si God sa inyo, matagal na kayo nagsisimba, nagtatampo na kayo kay God. Lord, wala naman ako nare-receive. Bakit si JR may nare-receive? Bakit si Banji, isa kasi Marisa, may na-encounter sa aming D-group. Nandito makasama natin sila ngayon. Bakit sila meron yan? Bakit ako wala? Yun ang pag-uusapan natin dito. Tapusin na natin yung palasimba. Kasi matagal na tayo nagsisimba, tagal na tayong religious people, pero wala tayong resulta. Kailangan natin yon. At siyempre, mas kailangan ko rin ang clicker para at least maging maayos ang takbuhan. Kasi hindi ito uusad, Nikki. Kaya hindi ito uusad. Hindi ko alam kung paano ko ito iurong. Oo. Nandiyan ba sa inyo? Nasa akin. Ay, andun yata sa may kalendaryo ko. JR, thank you. So, ganyan talaga sabi ko sa inyo eh. Si Nikki malapit na rin eh. Kaya hindi maiwasan. Sabi ko, saan ko nilagay yung clicker ko na yun? Oo. Ganito ba talaga, Banji, pag nagkakaedad na si JR? Si JR yan. Sa inyo mga nanonood. Kaya sabi ko nga na wala na akong maraming in-offer sa akin para nga at least siyempre para makaangat tayo sa finances. Pero sabi ko, na-commit ko na ang buhay ko kay God. Ang in-offer ko, hindi ko nababawiin kay God. So itong topic natin ngayon for the month of July, Kingdom at Work. Paano ba nag-work ang Kingdom? Marami tayong pwedeng pag-usapan sa Bible, pero si Jesus Christ nung dumating dito, isa lang ang tinuturo, it's about the kingdom of God. At ngayon, ang tanong, paano nag-work yan? Anin ko na meron naman ako magandang kotse, meron ako magandang cellphone, hindi ko na alam kung paano nag-work. So alamin natin yan, dahil yan ay nag-work, hindi lang naman para kay God, kundi ginawa niya ito para sa atin. So gusto natin maklaim. By the way, ako si Dennis Baldeo, para sa mga first-timers natin, ako po isang pastor, isa sa mga pastor ng 211 Ministries. And of course, ating mga listeners and viewers sa Masbate, hello sa inyong lahat dyan. Simulan na natin ito dahil ako excited para i-share ito sa inyo. Okay, pwede na ba ito? Ayaw. Yan, okay. Yan, simulan natin. Yung verse natin dito or scripture na nakita para pag-aralan ito, paano nag-work ang kingdom, ang parable ni Jesus Christ, lahat ng kwento niya patungkol sa kingdom of heaven or kingdom of God. So kung kayo nasa C2C or sa discipleship process ng 211, maintindihan nyo ito para sa inyo na wala pa sa C2C or yung nasa green dyan sa 211 discipleship process, I encourage you to become part of this dahil marami kayo matutuklasan dyan. He told them still another parable, sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is like yeast. Ano yung yeast sa Tagalog? Libadura. Okay. That a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked. Thank you, sweetheart. Nagbe-bake kasi siya pero hindi siya gumagawa. Okay? Pwede ba yung Alice? Si Alice talaga nagbe-bake. Of flour until it worked all through the dough. So itong kingdom of God, para siyang libadura na pag nilagay mo sa kakaunting arena, napapadami niya. So, dito may wisdom na tayo mapupulot na yung mga kapos, mga nangawala at kung ano pa man, kaya ni God palakihin, it will work. All we have to do is simply allowing God to let that kingdom work to work in our lives. Ano ang issue sa buhay mo? Magsimula sa ating spiritual life,
Physical life, emotional life, relational life, intellectual life, financial life, social life, and sexual life. Lahat yan, puro may buhay na dapat nag-grow. So dapat i-allow natin si God dahil kailangan natin yan. At meron pa ako isang verse na tinitingnan, bakit ito nilagay ni Jesus dito? Dito sa ating scriptures throughout the month, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love. And anong gagawin ni Jesus Christ? Show myself to him. Ito ang tanong ko sa inyo, bakit magpapakita siya? At bakit mag-i-stay siya sa bahay mo, sa buhay mo? Ano ang gagawin niya? Ganun lang ba yun? Fellowship lang? This is cohabitation. Andyan siya. Kaya sabi ko, Lord, magsushow up ka at alam natin kapag nagsushow up si God at kasama mo, takot ang dyablo. Ito ang kaibahan. At hindi naman natin mapag-uusapan ng isang upuan lang yan, iisa-isay natin yan throughout the month of July. So I encourage you to be part of this series dahil kailangan natin ito. So the kingdom of heaven is working like yeast in the dough. But the question is how? Paano ito nangyayari? Dahil ito ang nangyayari sa atin. At gusto natin mangyari ito na kung ang goal ko lang ay magsimba uwi, mag-pray, mag-worship kay God, okay din yon. Pero paano ito nag-work? Nakalagay sa Bible, which is mamaya sa pag-uusapan namin sa leadership graduates, yung don't just be a believer, be a receiver. Because God said, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So, may ma-receive pala ako. So, kung believer ka lang, kulang. Kasi ang katotohanan, ang ating presence dito sa earth ay testimony ni God that He is alive, that He is providing, He is at work. May mga bagay na binibigay siya, may mga bagay na binabawi, pero ang pinag-uusapan natin dito, Lord, ano pa ang gusto mo? Okay? Anong purpose natin dito? Ang purpose natin dito sa topic na ito ay hindi para patamaan ng bawat isa sa atin, kundi maintindihan natin kung anong gusto ni God at i-apply natin at ma-enjoy natin ng bawat isa and share this to others as well. To comprehend the King's thoughts on His covenant. Remember, our God is a covenantal God. Diyos ng kasunduan. Gagawin niya ang part niya, meron ka rin gagawin. Kaya nga, faith without work is dead. Collaboration. He will labor with you here on earth. Na kaya nga pag tinawag ka ni God, hindi ka dapat natatakot kasi hindi lang naman ikaw ang gagawa. God will co-labor with you. He will show up to you. And cohabitation, He will show up and stay in you. That's why ang katawan natin ay temple of the Holy Spirit. And the functioning of kingdoms. Ano ito? So yan, pag-uusapan natin for the month of July. Excited ako na by the month of August, magte-testify kayo, totoo nga. Ito, I'm receiving it. Na ang pinag-uusapan natin na kingdom of God ay spiritual, pero ang manifestations nito ay nahawakan. Kaya ang word na faith ay hindi nakikita, pero tangible ang faith na sinasabi ni God, nahawakan. Lord, I believe for a new house para kay Pea and Miko. Dapat natitirahan yun, hindi yung, Lord, I believe, sige magsimba nga ako, Lord, magsisimba uli ako, magkakaroon kami ng bahay. Dapat natitirahan yun. Lord, I believe for food. Lord, I believe for this. I believe for healing. Kaya ako nagpe-pray kay Nikki na gumaling totally sa inyo namang may karamdaman, may mga issues sa buhay. At hindi lang ako nagpe-pray. I'm expectant na Lord, may gagawin ka. Makikita namin, mararanasan namin na totoo nga, tangible ang pagkilos ng Diyos. Nahahawakan. Pag nagpe-pray kayo ng iPhone, dapat nagte-text na kayo. Di ba? Darating yung time, maaring hindi pa nahawakan, pero kung puro lang tayo prayer, simba, you are not expecting from God, wala kang action sa ginagawa ni God, wala yun. Tingnan nyo yan, si God ang may sabi niyan, He will work like yeast through the dough. Yan ang outline natin, mahaba. Okay, yan ang outline natin sa series number 1. Ngayon, thinking. Series number 2, next week, seeking, hindi sinking, speaking, and breaking. So makita nyo na sa kakayanan na meron ako sa pag-aaral ko, yan ang nakita ko for this month. So iba naman next month. Throughout the year, it's more about kingdom tayo dahil ang message ni God. So thinking. Ang point lang sa pinag-uusapan natin, nakita nyo na kay small letter ang thin, na huwag nating ihihiwalay ang King, si Jesus Christ, sa lahat ng ginagawa natin. Especially in our thinking, in our thought pattern, in our mind. Why? Yan ang magpapahirap sa iyo. Okay? Simulan na natin. Series number 1, thinking. Okay. Tama bang spelling ko?
thinking. So, yan ang nakayanan ko as a pastor, as shepherd, ng goal ay magpakain ng tupa, take care of my flock, and feed my sheep, sabi ni God. Yan ang ipapakain ko. Spiritual food na paglabas nyo, excited kayo dahil alam niyo merong something kayong nakain, nourishment from the Word. Dadandahanin ko lang ito dahil medyo kakaiba lang itong pag-uusapan natin so that we can see how the kingdom of God is working. Hindi ito limited lang sa regular na uma-attend. Sino man ang dumating dito, is if this is your first time or second time, third time, lahat ito ay message ni God para sa atin. Na dapat nagpapatuloy ka, hindi ka dapat umaatras, keep on going dahil ang ganda ng buhay. Kung ikaw ay kasi pastor, makasalanan ako. Walang isinilang dito sa mundo na hindi makasalanan. Lahat na nanggaling kay Eva at Adan ay nagkamali, nagkulang. Ang kailangan lang natin bumangon para muli makabalik tayo sa ating job orders, which is a citizen of the kingdom. Right thinking pattern in your mind is life, but wrong mindsets are dangerous. So be careful kung anong naiisip mo. Ang iniisip mo, dahil yan ang papatay sa'yo or magpapaganda sa'yo ng buhay. Remember, meron tayong free will. Binigyan tayo ni God ng kalayaan, free will, na ang sasabihin niya, ikaw pa rin masusunod. Ikaw pa rin masusunod sa buhay, may free will ka. Kaya lang, kapag may nangyayari sa hindi maganda, huwag mo sisihin si God. Choice mo pa din yon. Kaya nga maganda yung meron kang word kay God. Meron kang invitation, maganda ang posisyon sa business. Kailan lang to, last month lang to, hindi ko sinasabi sa inyo. Ino-offer sa akin, maganda ang sweldo. Pero hindi ko na to magagawa. Okay ba sa Felix yun? Ito ang calling ko. But they are offering me something na pwede, sweetheart, pwede tayo magmamasyal sa ibang bansa. Malaki ang business. Malaki ang business, direct import ng petroleum from other parts of the world, at ako ang ganda. Kaya lang yun nasabi ko na, I have to check my thinking, Lord, kanino ko ba inalay itong buhay ko? Kanino ko ba? Kaya nga mag-ingat kayo, hindi lahat ng ino-offer na maganda, okay sa iyo. Pwedeng ikasira mo at ang pamilya mo. Okay? Okay, magtutour around the world. Okay, pwede na, kita mo ganda. Okay ba sa inyo maging CEO? Magandang buhay ng CEO. May kotse kami, sigurado ang kotse ko nun, hindi yung pipit. Iba ang aking service doon. Pero sabi ko sa kanya, Brad, tinawag na ako ni God, huwag mo na i-offer sa akin yan. Kasi kung perang pinag-uusapan, ikaw yaman-yaman mo, tingnan mo, masaya ka ba? Wala, doon ang dapat maintindihan mong purpose mo sa buhay. So right thinking, ang maling pag-iisip ay pwede maging dangerous sa buhay mo. Your greatest asset in this world is your mindset. Kapag may mali kang mindset, iset mo ang iyong mind. Ganun lang yan para maging maayos. Binabaliktad lang yan. Then, train your mind to see good things God has placed in every situation. Yan, nasunugan si Miko, si Fea. Paano mo titingnan ng positive yan? Paano mo titingnan? Sabi ni God, all things are possible. Hindi ko alam. Kasi bawat isa sa atin, sabi ko nga sa inyo, there is no reality, only perception. Iba ang realidad mo, iba rin sa akin. Ang dinadaanan ng mag-asawang ito, iba sa atin. Inabot ba kayo, Jeff? Hindi, okay. So, bakit tumigil sa inyo? Hindi ka kasi i-renew ni God. Gusto niya bago lahat ang kanila. Okay na muna sa iyong bahay mo. Hindi niya sinabi. Block 27 itong isa. Ito, Block 29, ubus. So, train your mind sa pag-move ni God kasi doon siya magkikilos, hindi doon sa... Kasi kadalasan pag may nangyayari sa atin, masakit ang ngipin mo, bakit sa akin, Lord, nangyayari ito? O sige, ibigay natin sa iba. Kung hindi naman sila makatrabaho, ikaw na lang. Lord, masakit ang ngipin ni Marisa, dapat si Banji naman. Di ba? Kukulang pa rin ang trabaho. So, tingnan natin. Pag-usapan natin ang pagkilos ni God kasi kung pag-uusapan natin ang problema natin dito, iba-ibang ating dinadaanan. Iba-iba ang mga issues sa buhay natin. Pero pag ang word ni God, lahat sakto sa ating pangangailangan. Spiritually healthy mind finds opportunity in everything. Anong oportunidad na makikita ko dito sa mga issues sa buhay? Kapag masaya ka, anong opportunity? Kapag malungkot ka, kapag may kalamidad, katulad nito, kapag binaha, katulad niya, binaha ang coach ni JR sa kaniniki dyan sa labas. May natira pa naman bubong, pwede pa maupuan. Ibubog na lang. Paano yun? Tapos pati ang nag-repair, ang talyer, nagreklamo. Simple lang. Inuha ni God, papalitan. Di na dyan. Bago. Di ba? Bagong Mitsubishi. Di ba? Mas okay yun. Kaya minsan kasi, nagkasi na tayo sa okay na ako dito, Lord. Sabi ni God, hindi makita ang pangalan ko dyan Palitan natin ng bago. So, spiritually healthy minds,
mind finds opportunity in everything, but unhealthy minds find fault in everything. Gusto ko yung sabi ni Mylene. Sila pala dyan sa 211, hindi nila alam ang istorya ng bawat isa. Yes, kasi hindi kami nakikialam. Hindi kami dito chismis. Ang goal namin dito, word. Kung gusto mo i-share, may problema ka, gusto mong ipag-pray namin yan, then we can pray for you. Pero, ganito pala yan. Ganyan na nga ang world, ganun pa tayo. Iwanan na natin yon. Kaya alam niyo ang word ni God, ang unang sermon ni God, ni Jesus Christ, nung dumating siya, ito. It's about issue of the mind. Matthew 4:17 says, from the time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Ang ibig sabihin ng repent, hindi ho pagsisisi. Diyan nagka-problema tayo sa translation ng Bible. Ang word na repent sa Greek word ay metanoia. 2 words na ang ibig sabihin ay change your mind. Change your mind kasi ginawa na ni God, covenantal si God, Diyos ng kasunduan, may ginawa na siya sa iyo. Wala kang karapatan para iligtas ang sarili mo, kundi para maligtas ka, ginawa ni Kristo. Tatanggapin mo na lang siya. You have to change that mind kasi kung pagsisisihan mo, ikaw rin pala nagbayad ng kasalanan mo. All you have to do, kaya makita nyo, ibang ginagawa ng Bible, kaya nga you have to adjust yourself to the standard of God. Kaya nga pag sinabi na repent, change your mind. Pag sinabi niya, Miko, nasunugan ka, sabi ni God, papalitan ko. Hindi na. Siniki may nararamdaman. Nararamdaman mo yun, pero may sinasabi din si God. Kaya dapat makita natin, anong sabi? Change your mind dahil si God may ginawa na all you have to do is to do action. So, tingnan natin ang issue ng mga minds sa Old Testament. At dito natin makikita kung paano tayo mag-a-adjust. Kasi maging sa Old Testament, yung mga makalumang tao, tama ba ang Tagalog ko ng ancestors? Ang mga makalumang tao, yan din may problema rin, mind din. Hindi nyo alam yun, di alam ni Led, ng misis ko. Makalumang taong tawag ng bandi, di ba? Ancestors. Ninuno. Pag mga babae, tingnan nyo, kita mo kayo, nagkakagulo kayo. Kaya nga, iyan na lang, tama na yun. Binabago pa kasi. Yan, okay. Point number 1, what consumes your mind controls your life. Sa Tagalog, ito mahirap kapag tinatagalog, nag-iiba ang ibig sabihin. Kung ano nagkukonsumo sa iyong isipan, so magkaiba. So, kaya may mga hirap talaga i-translate. What consumes your mind controls your life. What consumes? So, ingatan natin na tayo ay kainin ng ating thinking at hindi na si God makakilos sa buhay natin. Kinakain tayo ng ating gustong isipin. Kaya tandaan nyo ito, sabi ni Joyce Meyer, may gustong-gusto ako sa sinabi niya, hindi lahat ng dumarating sa isipan mo, kailangan mo isipin. Kasi may magkakatok talaga sa iyong isipin na hindi naman kailangan, hindi kita kailangan. Walang word si God dyan sa akin, kaya tumigil ka. What consumes your mind controls your life. Sabi sa Proverbs 23 verse 7 in the King James Version, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip mo, yan ka na. Mahirap talaga ako, pangit talaga ako, kaya kahit anong suklay mo, kahit anong lagay mo ng kolorete sa harapan ng salamin, ang pangit ko talaga, yan kasi ang tingin mo. Di ba? Ay, hindi bagay sa akin, no? Tingnan mo, nag-ayos-ayos ka sa harapan. Hindi bagay. O hindi, kahit anong gawin mo, hindi talaga bagay. Ikaw, yan ang isipan mo. So I see, eat and drink set to thee, but his heart is not with thee. Sa ibang translation, iba ang nakalagay dyan. Pero ang wisdom, ganun pa rin. Pinababaw kasi yan, lumayo dyan. Kaya ang ginamit ko na verse ay King James Version. For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip mo, wala kang kwenta, napakaengot ko kasi, napakatanga ako, iyan ka din. Clumsy kasi ako, iyan. You are thinking of who you are and yet are expecting greatness. Tanda natin, ang Bible, ang Kingdom of God ay covenantal God. Ang King ay covenant, may kasunduan. At lahat yan nakalagay sa kanyang word. Ang diniklara ng Panginoon sa Bible, mangyayari sa iyo. Kaya kung mag-iisip ka rin lang naman, ilagay mo na sa isipan ni God. Okay, tingnan natin. The spirit that consumes your inner thoughts will reflect in your words, actions, and intention in life. Kahit hindi mo sabihin kung sino ka, lumalabas yan pag nakikipag-usap tayo. Si Nabandi, saka si Marisa, nakasama ko to more than 3 months, mag to 3 months na. Alam nila kung anong lumalabas sa bibig ko. Alam mo rin kung anong nasa loob ko. Ang actions ko nagpapakita din kung ano ang iniisip ko. Pati ang ating intentions in life. Maging sa atin, mga single. Sila single ka pa ba? Okay. Alam mo kung sino yung nagpaparamdam
ng kanilang saluubin. Yung sa mga dalaga natin at binata. Intention yun eh. Dahil yun ang nasa isip niya. Tama ba, Chia? Tama ba? Ganun. Nagpaparamdam. Hindi mo pwedeng pigilin yun. Yun ang meron sila. As a man, as a person thinks of himself, so is he. Kaya kung sinong spirit na nagkocontrol sa tao, sa inner part ng tao, dalawa lang naman yan. Holy Spirit or evil spirit. Be careful about this. Satan's target is your mind and his weapon is lies. Yan. Ang kanyang armas ay mga lisa. Kaya be careful sa mga babae. Lies eh. So fill your mind with God's word. Tama ba, Ria? Masama ang tingin sa akin ni Ria. Nakalagay yun. Tingnan niyo spelling ng lies. Ganun din. So, ang target niya ay ang mind mo. Kaya be careful of how you handle your mind, yung thinking pattern, kasi ilalayo ka niya. At hindi natin pwedeng sisihin si Eva at Adan na kasi iba ako. Tandaan natin, ang mga naunang tao sa Old Testament, sa Garden of Eden, ay example lang na tayo din, kung ikaw din at ako ang naandun, ganun din ang mangyayari sa akin. Kaya sabi ni Apostle Paul, but I am afraid, just as Eve was deceived. Be careful about that deception. Ang deception, alam mo ang totoo, ibang ginawa mo. Ilalayo ka niya. Pwede mong kainin yan. Anong sabi ni God kay Eva at Adan? Huwag niyong kakainin yan, mamamatay kayo. Hindi, magiging Diyos kayo. Yan na. It's a battle of the mind. By the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Kaya hindi ibig sabihin dahil para simba ako, pastor ako, hindi ako masiswade. Pwede rin ako ma-deceive. Kaya nga yung nag-o-offer sa akin, ganda-ganda pa ng aming biyahe sa mountain bike, tapos nung kumain kami, iyon ang ino-offer sa akin. Tandaan natin, hindi masama magkaroon ng maraming pera. Okay yun, kailangan natin yun. Hindi masarap. Kaya ako, hindi ko talaga hilig ang sasakyan. Pero someday, dahil may pamilya ako, kailangan ko rin talaga ng isa. Kahit isang gulong lang. Okay? Di ba okay ba si Felix? Isang gulong lang. Ingat ka na ma-deceive. Kaya lang hindi ka ma-deceive kung wala namang laman na word ang isipan mo. Paano ka madadaya kung hindi mo naman alam ang totoo? Remember, ang truth ang Bible. Kaya ka na-deceive kasi may alam ka. Kung wala kang alam, wala na. Kaya marami sa Christian sa world, sunod-sunura na lang kung anong agos ng mundo. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up. Yung mga haka-haka natin against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Mga kapatid, pag nilagyan na, ang nagiging problema natin kapag merong temptation si Satan, yung period ni God, nilalagyan natin ng comma. Huwag mo lagyan ng comma ang nilagyan ni God ng period. Kasi mag-iiba yun. Pag may comma yan, nag-pause ka lang. Pero pag period, tapos na, Dennis, ito ang para sa'yo. Tama na, period. Kaya may kita nyo yung ibang church, may nakalagay sa harapan, Jesus period. Ang iba ginagawang Jesus.com. Mag-iiba yun. Pwede ka mag-browse. Nag-browse muna ako, Jesus.com. Pero pag period, sinabi mo God, tama na Dennis. Tama na JR. Na makita mo na, Lord, Jesus, Lord naman kita, pero ito na. Babae na lumalapit sa akin, Lord. O Jesus.com ngayon ito. Di ba mag-iiba? Kaya pag sinabi ni God na period, do not be deceived. Wala nang arguments, wala nang pretension, take captive of your mind or else, galing na tayo doon, tama na. What consumes your mind will eat you up. Number 2, factory reset your mind to allow the kingdom of God to work. So, kaiba naman yan. Tayo ngayon ay mahilig sa cellphone. Alam natin, ang mga cellphone natin pag naghang, sobra na ng virus kung anong pinagda-download natin sa ating cellphone na ang the only way to do is factory reset. Ibalik natin sa original na plano ng manufacturer para makapag-function tayo ng tama or else si virus ang naandun. Factory reset. Doon ko lang kinuha yan. Kaya ang thinking pattern natin minsan iba-iba na. Kinukonsumo na tayo ng worldly system dahil puro na tayo virus. Hindi man nag-a-appear sa labas natin ang Mpox, ang COVID-19, 2031. Ang point na makita mo,
always go back. Ang thinking pattern natin, ang Jesus period, nagiging Jesus.com. Why change your mind? Or renew, or reset your mind to original heavenly setup? Dahil wala ka nang natatanggap kay God, ipinagpapatuloy mo pa. Sometimes evaluate yourself. I'm evaluating myself. Lord, bakit hindi ko natatanggap ito? Bakit sila meron? Ako wala. Okay. Ito makita nyo, the Holy Spirit PM us through Prophet Isaiah and Apostle Paul dito sa part na ito. Alam nyo ba na ang Holy Spirit, siya actually ang technician. Na wala na, mahirap na ito. Nakalimutan mo pa yung password sa paniniguro mo na huwag manakaw. Nakalimutan mo rin ang password mo. Ano mangyayari? Factory reset na naman yan. Tama, Miko? Tama, Edwin? Jeff? Tingnan natin ang word ni God. Tingnan natin ang word ng Holy Spirit. Bakit kailangan natin i-factory reset ito? Hindi ka makakatanggap anything kay God kapag ang mindsets mo malayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, ang first message niya is, from the beginning, Jesus began to preach, repent, change your mind. Sabi ng Holy Spirit sa Isaiah 55:8 and 9, kasunod niyan, for my thoughts are not your thoughts. Ang thinking pattern ni God, hindi katulad ng thinking pattern mo, Dennis. Neither your ways, my ways, declares the Lord. Maaring magandang iniisip mo, pero hindi naman yan ang bagay sa iyo. Kaya nga may sinabi si Miles Monroe na, the greatest failure in life is to become successful in a wrong assignment. Successful ka nga dyan, pero hindi naman yan ang calling mo. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Nakita niyo yung third heaven? Sabi ng Bible, nasa third heaven si God. First is itong kalawakan. Second heaven is yung mga kung nasaan yung mga satellite. Then the third is the place of God. Ganong kalayo ang isipan ni God sa isipan ko. So bakit ko ipagpipilitan ang gusto ko? Ganun pala kalayo yun. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than to your thoughts. Kaya sabi sa New Testament, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Ang una talaga natin in-offer itong katawan natin. Huwag na natin gamitin sa iba. Pero kung ayaw mo i-offer kay God, then, pero kung in-offer mo na kay God, please, huwag mo nang bawiin. Magbabanggaan lang kay ni God. In-offer mo na, wala kang integrity, Dennis. Lord, minsan lang ito, mag-ano lang ako rito, part-time lang ako, JR. Part-time lang muna ako, sandali lang ito, malaki naman ang kitaan dito. Your bodies as living sacrifices. Ang number one ko na in-offer kay God, itong katawan ko. Kasi kadalasan, kapag hindi natin in-offer itong katawan natin, i-consume ito ng mind natin sa maling paraan. Paano ito in-offer kay God? Holy, kinakanta natin kanina, we cry, holy, 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 and pleasing to God. Yan lang naman nakaka-please kay God. Hindi yung, nagsimba ako, nag-pray ako, nag-offering ako. Kaya natin ibigay ng ibigay. Ang hinahanap ni God sa atin ay yung tamang commitment and submission to Him. This is your spiritual act of worship. Yun ang totoong worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by resetting of your mind. Hindi repair, ha? Ang gusto ni God, bago. Kaya nga, babalik ka sa factory reset. Actually, ang naging problema ng tao, kung sa cellphone standard, napalayo tayo sa standard, sa manufacturer's standard. Kaya kailangan natin i-renew. Hindi sinabi na renew lang, renewing, continuous, every day. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Marami tayong pag-uusapan yan, pero simplihan ko na lang. Marami sa atin ang hindi na-enjoy ang will ni God. Ano ba talagang kalooban ni God sa akin? Hindi mo maintindihan yan without transforming and resetting your mind to factory setting. Nasa baba kasi siya, promise siya sa baba. If you want to know and approve what God's will is, pleasing and perfect will, do yung nasa taas na command niya. Yun lang yan. Hindi ko command yan. Kasi maging ako dito, pastor ako, pero ginagawa ko din yan. Kasi dito sa church ng 211, Jesus Christ is the head of the church. Ako ay member din na meron lang function na ganito, or other word for function is job order, magpastor, pakainin kayo. That's why I'm enjoying the will of God. Kapag may nag-offer sa akin ng maganda, kahit na ikagaganda ng pamilya ko, kahit ikagaganda ng bulsa namin, kapag ito ay taliwas sa pinapagawa ni God, wag na.
mind is beautiful servant, but dangerous. Dapat gamitin mo yung minds na binigay ni God. Kasi yun yan eh. A servant. Don't make him or make her a master. Kasi pag siya nag-master sa'yo, wala na. Remember, you are a king. Naalala nyo, pinag-usapan natin, you are a ruler. Rule over this mind. Dahil what consumes your mind will eat you up. Para sa ating application questions, bakit makitid ang pag-iisip ng ibang tao? Alam nyo ba na ang word na thinking, kapag tinanggal mo ang king, anong natira? Makitid sa Tagalog. Yun lang yun eh. Bakit makitid ang pag-iisip ng ibang tao? At dito mo ay ma-evaluate ang sarili mo. Lord, makitid ba ako? Kapag tinanggal mo si God, magiging thin talaga ang iyong thinking. Bakit napapakialaman ni Satan ang ating thinking patterns? Simple lang yan. If you allow Satan to work in your mindsets, ang kanyang temptations, mapapakialaman niya talaga yan. Ginawa ko ng parte ko na pagpapakain sa inyo ng mga tupa. Kung anong narinig mo kay God, please, do it purposely para sa kanyang glory. Hindi para sa akin. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you sa word. Tunay nga, Panginoon, your kingdom is working. Your blessing is working. You are offering to us a better life. Pero kami ay may free will to choose kung ano ang tama na gusto namin i-apply dito. Gusto namin pabutihin ang buhay namin, sirain ang pamilya namin, nasa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, hindi mo kami tunutukan ng baril para magbago at sumunod sa iyo, kundi kinakausap mo kami at inaalaw mo kay Panginoon na mag-response ng proper sa iyong calling. Thank you, Father God, for your word. Tunay nga, Panginoon, yung aming thinking pattern, pag nag-isip magpakawala, magpag-suicide, gagawin namin. At ang iba, Panginoon, nasisira ang buhay, gusto namin patiwakal, maglayas, at kung ano-ano pa man, Panginoon, at ang resulta, Panginoon, ay kasamaan. I pray, dear God, today, maging sa aming viewers sa FB, sa YouTube, maging dito sa center, I pray, dear God, to please lead us, guide us, Holy Spirit, so that we can think the right thinking patterns and the thoughts that you are telling us to do. Panginoon, I speak blessing in life to them. I pray na sa bawat isa sa amin na naliligaw ang kaisipan, Lord, ang tanging the best na nakakaalam ng future namin na ikaw. Help us to follow you, God, for your glory and most of all, God, for our family needs and for our family success. Kaya purihin ka, Panginoon. Salamat sa pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating mabait na God.